kumapit ka sa bangko, Si Secretary Letlet Sarkal, kasi yung in-announce ko na bloated na JO noong inaugural ko, kasi hindi pa tayo nasa loob ng gobyerno na, no? Sabi ko, 1,500 yung nakita namin. Gusto ko po malaman ng taong bayan, especially ng mga taxpayer, 5 days ago, that data. Unti-unti na po naglalabasan Unti-unti na po natin nahukay. 5,913 and still counting. JO hired. Imagine mo yun. At most of them are JO 8, which is amounting to 14,000 pesos. Now you do the math. Talaga na baboy. Wala na akong mapiling magandang word. Ang pinakamababang word pinakamagaang na word na mapipili ko, binaboy talaga. Inabuso talaga. With that, sa mga nagko-comment, Yorme, wala pa yung sweldo yung JO kami. Kung kayo po ay working JO ng particular na ahensya, huwag kayong mag-alala. Kasi base sa rekomendasyon ng inyong departamento, susweldo po kayo. Ngayon, yung hindi susweldo, yung hinahanap namin, mukhang hindi lalabas Alam mo bakit Mocha? Kinakabahan yung ibang chairman at ibang kagawad, baka mapatunayan sa kanila yun. Ayun lang. Dahil ginamit ng halalan. Kasi meron na kami mga... pero for the meantime, pumanatag ang ating mga JO. Kung kayo ay working, in fact, meron na akong mga napa-aprobahan even sa national agency. No? Kung working talaga, nakakatulong sa gobyerno, steady lang kayo sa GEDLI. Nililinis pa ho namin. Sinesegregate namin yung warm body, existing. Then, nangako naman tayo na papapanagutin natin yung mga nang-abuso. Kaya pumanatag kayo. Nagpaparinyo na ako ng mga base sa sinumite ng ating mga departamento. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsasaayos. Tansya ka po, mahina na 6 na buwan itong pagsasaayos natin ng lahat ng problema ng gobyerno. Pera pa yung pera. Yung pera tingin ko, mahina na 3 taon dito. Pero be that as it may, ayusin natin. Tutuloy-tuloy natin ang pagsasaayos. Sabi nga po ni Cecil B. Texon, Oh. ang hirap ng situation na kinakaharap ni Yorme, let us pray for help that will come to Yorme and Manileño. So po, kailangan po natin ng panalangin ng lahat. At may nag-shoutout din po pala dito, Yorme, kung okay lang. Yung sahod din daw po ng mga security guard sa City Hall. Ano yan, malaki utang na Maynila dyan, mga 100 Gs, 110 million, pati sa ating mga Teka, maganda to. Gusto ko to. Sana ba yun yung 80? Anyway, yung utang dyan, may utang talaga dyan, obligasyon o bayarin sa ating mga, yung naglilinis sa ospital, dito, City Hall, pati gwardiya. Totoo yan. Opo. Basta, steady lang. Gagawin ko lahat ng makakaya ko. Pero, kahit problema yan na ginawa ng nakaraan, kakarapin ko yan. Huwag po kayo mag-alala. Ito, maganda. Ay La Roya. 80 po ang parking sa Quiapo last month. Yan. Kasi kahapon, may nag-comment, Yorme, 100 pesos yung parking. May binanggit sa lugar just to protect his identity. Sana nanonood siya ngayon. Sabi ko, sumagot ako, saan po yan? Then, I forwarded it to Director Dennis Biahe. Sabi ko, pwede ba kontakin mo to si Tut? Ayan. So, minessage. In fairness naman, doon sa ating concerned netizen, sumagot siya ulit. Opo, totoo po yun. Pero yung dati pong administrasyon. Which is good. Kasi kung nangyayari yan ngayon, mangongonyat ako. Ngayon naman ito, 80 pesos. Ang sabi naman niya dati, basta ang batas, 80 pesos. Ay, 50 pesos. Tapos, yung mga succeeding. Actually, Yorme, may nag-comment din Ang sabi, sinend pa nga niya yung resibo niya. Ang nakalagay daw sa resibo ng parking, 50. Tama. Pero ang siningil sa kanya, 75, 75. Talaga? Dapat Dahil daw ba 4-wheel siya? Hindi, ang parking is parking. Nandun naman sa ordinansa, nakasaad naman do. Yung may mga succeeding hours pa. Talagang ganon. Ngayon, kung may pang-abuso sa part ng aming mga parking collector, huwag ko kayo mahiya, may gobyerno na po sa Maynila.
Alright mga kababayan, so ayan pakinggan po natin tong bagong pasabog ni Mayor Isko no tungkol sa nakaraang administrasyon. So ngayon po ay magre-react tayo dito sa ilang mga naging pahayag po ni Yorme nung nakaraang Biyernes po kasama po si Mocha Uson no na binuking po niya yung mga di umano'y kababalaghan ng dating administrasyon no patungkol na nga po dito yung mga pagkakautang po ng dating administrasyon. So mapapansin natin mga kababayan na hindi talaga biro yung mga figures no, yung amount na halaga ng mga nasabi ni Yorme kagaya na lamang po ng pagkakautang po sa security card diyan sa Manila City Hall na nagkakahalaga po ng 110 million. Ayan ay according po kay Mayor Isko no. So napakalaking problema po talaga ang kinakaharap ng lungsod ng Maynila pagdating sa usaping pinansyal. So imagine 'no, pati yung mga nasa kailalim-aliliman ng, Manila City Hall ay talagang, tila napakalaki ng mga problemang, kinakaharap. At bukod nga dito yung issue nga po dito sa over 5,000 plus na mga JO ang na-hire during the last administration no. So hindi natin alam kung sino-sino ba 'yan at ito nga may spekulasyon nga si Mayor Isko na baka nga yung iba dito ay nagamit nung nakaraang eleksyon no. Yung syempre kinakailangan ng pondo, ng makinarya para makapag bigay o makatakbo. Syempre alam niyo naman 'yan mga kababayan, 'di ba? Yung issue nga ng vote buying sa pamamagitan po 'yan ng mga ayuda, tupad, akap, AIX, lahat na lang no na doon ikinubli. So talagang malaking kumbaga malaking ano 'yan, pasabog ni Mayor Isko itong kanyang naging talakayan dito kay Miss Mocha Uson nung nakaraang Biyernes. Aside from that mga kababayan, ito naman yung tungkol sa parking no dito sa lungsod ng Maynila at alam naman natin 'yan at maging tayo ay naging biktima din nung mga nakaraang pagpapark natin diyan no kasi that was year 2024. Tayo po ay bumibisita diyan sa Maynila at halos lahat ng ating pinaparkingan diyan sa gilid ng kalsada, especially diyan sa bandang Quiapo, tayo po ay nagpark diyan at tayo din ay naka-experience ng 100 pesos yung bayad sa parking fee which is dapat 50 pesos lang no or 80 pesos around that range. Plus mo na lang doon yung succeeding hours na sosobra ka kasi parang sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, kung magpa-park ka kasi dyan somewhere sa Maynila at may parking attendant, bibigyan ka nila ng ticket, no? So, 50 pesos, yung initial. Then, kapag nag-succeed ka na doon, for example, within 3 hours ata o 4 hours, so 50 pesos ang bayad sa'yo. Syempre, nasa Divisoria ka, hindi mo naman namamalayan yung oras, 'di ba, during your pamimili, 'di ba? Minsan napapasarap ka o kaya dahil sa dami ng tao eh napapatagal ka. So sumusobra ka talaga dun sa oras na nakatakda dun sa ticket no na for example first 3 to 4 hours 50 pesos then succeeding hours is 10 pesos. Pero dito grabe mga kababayan nung nakaraang administrasyon ay 100 pesos talaga yung initial na bayad mo dun sa ticket then plus 10 pesos for every succeeding hour. So mahirap 'no nung mga panahon na yun siyempre yung ibang mga hindi naman taga Maynila ay, sobrang namamahalan 'no at, sa pamamagitan nito siyempre yung mga taga-probinsya for example or karatig nating, lugar dito sa Maynila na ipagsasabi na nila 'yan sa mga kakilala nilang may mga sasakyan din or, may mga two wheels, four wheels na ano 'no, tagaan yung, bayad ng parking dito sa Maynila. To the point na siyempre masisira din yung imahe ng lungsod ng Maynila pagdating sa parking ay talagang, grabe 'no yung, bayad diyan. At yung iba naman kasi mga kababayan, hindi din naman nila nagagamit ng husto yung kanilang, parking fee dahil saglit lang naman din sila kung, pumunta diyan sa, Divisoria. Yung iba hindi naman inaabot ng 1 hour, 2 hours. Pero siyempre supposedly kailangan pa rin nila magbayad dahil gumamit pa rin sila ng parking. So again, legal naman po yung, mga parking diyan lalo na kung, empleyado po ng, Manila City Hall, naka-ID. So, yung iba naman diyan ay, legal 'no at, may mga ticket naman po silang ibinibigay. Kaya lamang yung susundin talaga natin is yung 50 pesos to 80 pesos I think yung, bayad. Hindi ko na kasi alam kung ano na yung updated na bayad sa parking fee.
At yun yung dapat sundin ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa pamahalang lungsod ng Maynila. Lalo na ngayon mga kababayan na nandiyan na po si Mayor Isko at talagang babantayan niya na po ang lahat ng ginagawa dito sa ating lungsod. Lalo na ngayon na kinakailangan na maging masinop sa paggasta ng pera dahil napakalaki po ng pagkakautang ng Maynila 'no, sa mga private sectors, private company, maging sa kanilang mga empleyado 'no, may mga problema pa rin sa mga pasahod. So 'yan yung tinututukan at tututukan pa ni Mayor Isko. At aside from this topic mga kababayan ay pinirmahan na din po ni Mayor Isko yung dapat na allowance na ibibigay sa mga estudyante diyan sa PLM 'no, na makakatanggap ng April at buwan ng May. So, magandang balita ito at yung UDM naman mga kababayan at iba pang mga school na may mga allowance na ganito ay isusunod na din. So, hinihintay lang po ni Mayor Isko yung mga papel nila para makita at mapirmahan. Imagine mga kababayan itong mga proyektong inulunsad ni Mayor Isko 'no. Noon pa 'to 'no, yung kanyang unang termino bilang alkalde ng Maynila. Napakarami po ng pagbabago, napakarami ng biyaya na nararamdaman at natatamasa ng bawat isa sa atin dito sa Maynila. At malaki talaga yung respeto at bilib ko dito kay Mayor Isko 'no. Biruin mo hindi na pagkakamali ng kanyang administrasyon ito nga nangyayari ngayon sa Maynila pero kaya niyang akuin at inaako niya yung full responsibility na iniwan ng dating administrasyon which is ayan yung pinaka kinahahangahangaan ko kay Mayor Isko na despite of everything happens nandyan pa rin siya para tumayo bilang ama ng Maynila at resolbahin yung mga tunay na problema na dapat talagang tutukan at matagal nang hindi binigyang pansin. So saludo ako dito kay Mayor Isko sa kanyang ginagawa, sa kanyang pag-overtime, sa kanyang mga extra steps na ginagawa bilang isang alkalde ng Maynila. At yan yung pagpapatunay na ang gobyerno po ng Maynila ay gising 24 oras at nakikinig po yan sa lahat ng hinaing ng sambayanang Manileño. So muli maraming salamat mga kababayan and please comment down below kung nagustuhan nyo ang ating reaction video at kung may idadagdag pa kayo. So see you again sa next vlog natin. God bless everyone.